sugatan at nagtatago mula sa mga otoridad. Isang araw, nakatanggap ng telegrama si Padre Florentino mula sa teniente ng Guardia Civil na nagbabala na may utos na hulihin ang isang Kastilang nagtatago sa kanyang bahay. Patay man o buhay sa pag-aakalang ang asawa ni Doña Victorina ang tinutukoy. Umalis si Don Tiburcio sa bahay upang takasan ang mga otoridad. Ngunit si Simon pala ang talagang hinahanap. Tinanggap ni Padre Florentino si Simon sa kanyang tahanan nang walang pag-aalinlangan. Kahit hindi niya lubos na naunawaan ang sitwasyon ng mag-aalahas. Ipinakitaan niya si Simon ng malasakit at inalagaan ito, subalit tumanggi si Simon na magpapagamot sa ibang doktor maliban kay Don Tiburcio habang inaalagaan siya ni Padre Florentino. Unti-unting naisip ng pare kung paano nagbago ang buhay ni Simon at nagtatakas kung bakit ito nagtago kahit na noon ay may mababa ang tingin ni Simon sa kanya. Sa harap ng kanyang kalagayan, nagdesisyon si Simon na uminom ng lason upang hindi mahuli ng mga otoridad. Habang paglapit ang kanyang kamatayan, isinalaysay si Simon kay Padre Florentino ang kanyang tunay na katauhan bilang si Crisostomo Ibarra at ibinahagi ang kaniyang kwento ng pagbabalik. Sa Pilipinas, matapos ang 13 taong pagkawala, kwento niya ang kaniyang mga pangarap, ang kaniyang pagnanais na magganti sa mga tao nagwasal sa kanyang buhay, at ang kaniyang mga plano na magtayo ng revolusyon upang palayain ang bayan. Naitanong niya sa pari kung tama ba ang kaniyang ginawa at kung bakit hindi siya tinulungan ng Diyos sa kaniyang layunin. Ipinahayag ni Padre Florentino kay Simon na hindi tinutulungan ng Diyos ang isang layunin na puno ng kasamaan at karahasan. Ayon sa pare, ang tunay na kalayaan ay nakakamit sa pamamagitan ng kabutihan, pag-ibig at sakripisyo, hindi sa pamamagitan ng paghihiganti at pandaraya. Sa halip na kasamaan, ang kabutihan at marangal na gawa ang kinakailangan upang matamo ang kalayaan ng bayan. Tinanggap ni Simon ang kanyang pagkakamali at tumanaw na may kapayapaan sa kanyang puso. Matapos pumanaw si Simon, nagdasal si Padre Florentino para sa kaluluwa ng yumao. Kinuha niya ang kahon ng mga alahas at kayamanang naiwan ni Simon at inihagis sa dagat mula sa isang bangin sa pamamagitan ng paghagis sa mga kayamanang ito. Ipinakita ni Padre Florentino ang simbolo ng pagtanggi sa kasakiman at ang asa na inaharap. Kapag dumating ang tamang panahon, ang kayamanang ito ay gagamitin para sa isang makatarungan at banal na layunin.